Ang bahagi ng ating FSL, ang ating insights. Saturday Line! Agapay po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay kong mahal. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Nasa ikalawang bahagi tayo, ang bahaging natin pakikipag... Ugnayan! Pakinggan! Of course, ito ang tinig ninyo, ang tinig ng ating bayan ng mga nagmamahal sa bansa. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Iniapagin natin ito bilang paglulungkod sa bayan sa ating mga bayan. Public Service. Narito na ang ikalawang bahagi ng ating FSL. Inside, Guro, Opinion, and Saturday Live. Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan kong minamahal. Noong isang araw, actually Webes ng gabi, ay nakatanggap tayo ng information, classified document, galing sa Chinese Communist Party sa mainland China. Classified document. Ito ay galing mismo, kautusan at mga direktiba na galing mismo sa tanggapan ng pamunuan ng Politburo, walang iba kundi si Xi Jinping. Ang direktiba na ito ay naglalaman ng 5 mga strategies. 3 sa mga estratehiya na ito na nakalahad dito sa super secret classified document. 3 sa 5 mga kategorya na ito ay sangkot ang Pilipinas. Ito pong kautusan na ito ni Xi Jinping ay pinalabas kaugnay ng lumalala na tariff war, digmaan sa tarifa sa pagitan ng China at saka ng Estados Unidos. Ayon dito sa tinanggap nating kalatas na ito, sabi niya itong direktiba na ito ay may far more dangerous blueprint. A total war. Sa katagan ni Xi Jinping, a total war, isinalin ito sa wikang Ingles ng ating provider, buhat sa salitang Chinese. Isang pangkalahatang digmaan na kung saan ay sangkot ang ekonomiya, ang politika, ang ideolohiya at ang militar. Sabi ko na nga, out of 5, 3 rito ay sangkot direktamente ang pamahalaang Pilipinas. Ngayon, nung ito'y binabasa ko, noong Webes ng gabi, naalala ko tuloy, alam kaya ito ng Pentagon? Alam kaya ito ng Amerika? Alam kaya ito ni Donald Trump? At ako'y binigyan ng katugunan, ng kasagutan, ngayong araw lamang na ito ng Sabado. Paglabas ng balita na ito ng Agence France-Presse. Today, Saturday, April 19, nilabas ito ng Agence kaninang alas 8:34 ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Ang report ay nagsabi, the White House on Friday unveiled a revamped COVID-19 website that promoted a contentious theory that the virus leaked from the Chinese laboratory, framing it as a pandemic's true origin. Sabi pa rito sa report ng Agence, dito ay naglalahad na ito ay galing sa Wuhan Laboratory. At hindi ito bigla na lamang sumulpot kagaya ng pinalalaganap ng Chinese Communist Party at the height of the pandemic, na ito ay dala ng kung saan galing at bigla na lamang na itinapon sa China. Bakit ko nabanggit itong report na ito ng Agence? The reason is,
Ang digmaan na ito sa pamamagitan ng tarifa between the United States at ng China may kaugnayan din dito sa Wuhan coronavirus. Paliliwanag ko yan as we go on with our issue today. Nais ko lamang na ipaabot sa ating mga kababayan ang issue na ito ng tarifa sa Amerika. Kung baga, hindi masyadong issue ito para sa akin, para sa Amerika. Kundi ang issue na ito ng tarifa sa Amerika ay issue para sa akin, natin, diyan sa Pilipinas. Not of America, but of the Philippines. Bakit ikamo? Pakinggan natin maigi mga kababayan ko. First of all, nais kong tingnan ang ilang mga data na kinonsidera nating pag-usapan sa araw na ito ng Sabado, ng ating Sabado de Gloria. With the hope that our feelings of bright future would succeed. Ito pong digmaan na ito between the United States at saka ng China sa tarifa ay may mas malaking epekto sa mga bansa, especially sa ating Pilipinas. Ngayon, ang digmaan ay umaabot na ng 245% na taripang ipinapataw ng Amerika sa mga produkto na galing sa China. 245%. Almost triple ng halaga ng produkto. Ano ang ibig sabihin nito? For example, ang isang produkto ay pinadala sa Amerika or sa Pilipinas na o sa Amerika from China. Dito muna tayo sa Amerika. Pinadala, ibenta ng nais ibenta ng China sa merkado ng Amerika, ang isang produkto nagkakahalaga ng 100. Bago makapasok ito sa Amerika, papatawan ito ng tarifa. Taxes, buwis, 245. So yung 100, i-multiply mo ng 245%, yun ang halaga ng base price na ibibenta ritong produkto sa Amerika. Eh siyempre yung distributor dito, yung seller dito, gusto rin kumita. So mas malaki pa dyan. Bakit ganun? Sabagat, nais ng Amerika na maging patas ang laban between China and the United States. Tandaan ninyo na sa kasalukuyan ng mga figures na nakuha natin, ang China ay halos kontrolado nila ang mga sensitibong industriya dito sa Amerika. Like for example, ang mass media. Ang may control ng mass media sa Amerika, before you know, baka gusto ninyong malaman, ang Disney for example, diyan ang kapitalisasyon ng Disney ay halos malaki sa pera na galing sa China. Ang Comcast, nagtrabaho ako sa Comcast for several years as account executive sa advertising department ng Comcast. Ito ang may-ari ng CNBC. Kaya kung papansinin ninyo, ang CNBC, ang Paramount Global Net, ang Paramount at saka ang Global Netflix, ang Sony, lahat ng mga yan involved sa mass media. Lahat ng yan ay anti-Trump. Bakit? Sapagkat ang propaganda niyang galing sa mainland China. Hindi lamang yan. Bakit sensitibo ang issue between America and China? Ang America, we have a population of 350 million populasyon ng Amerika. Subalit sa larangan ng merkado, yung mga consumers, ang mga Amerikano ay kumukonsumo ng 1/3 ng global consumption. Sabi kung 100 ang mga tao sa daigdig, ang Amerika rito ay 1/4, 1/3. Yan ang consumption power ng Amerika. Kaya sa panig ng China, pag inalis ng Amerika ang pagbili ng produkto sa China, patay ka na. Bakit? Sabagat ang China, with 1.4 billion
population, 1.4. Naglalaban ito at saka sa India ng pinakamaraming populasyon, 1.4 billion. Pero ang consumption nito, ang mga mamimili nito, ang kumukonsumo ng produkto na ito, ay 1/5 lamang, 1/5 ng konsumo ng Amerika. So, take this for example. 1/3, palagay mo na lang na 90 ang base number natin, 90. 1/3 of that ay 30. 30. 1/5 of 30, 1/5 of 30. Yung 30, hatiin mo sa 5. 6 lang. So, sa madaling sabi, ganyaang kakonti ang konsumo ng China sa kanilang mga produkto. So, kailangang mabuhay sila, kailangang magbenta sila sa Amerika. Pero sa laban na ito, dapat si Xi Jinping sumuko na, wala Bakit? Bakit ayaw sumuko ni Xi Jinping? Bakit siya nakikipaglaban? Malalaman natin maya ng konti. Malalaman natin ng dahilan mamaya ng konti. At sabi ko na nga kanina, pati na yung COVID-19 sangkot dito. Itong laban na ito ni Xi Jinping dito sa Amerika, ang nagsasuffer nito, ang pinakang malaking negatibong epekto nito, ay ang kanyang sariling mga mamamayan. Sariling mga mamamayan. In fact, ngayon, meron tayong mga reports na mga natatanggap na nagsusulputan ngayon ang mga rally ng mga hindi makapagpigil na mga Chinese na mga kababayan natin. I have empathy with the Chinese population. Ang aking puso at damdamin ko ay kasama nila riyan. Nagre-rebelde na yung mga Chinese sabagat nakikita nila na ang kanilang mga factories nagsasarahan na, ang kanilang mga productions ay wala na, zero, at lahat na may kaugnayan sa ekonomiya ng China bumabagsak. Kaya doon sa kanilang mga mamamayan na apektado direkto nito, tahimik pero gumagapang laban kay Xi Jinping. In fact, pakinggan natin ang tinig nitong isang maliit na negosyante sa China na halos sabi niya magpakamatay na lamang siya. Gawa ng marami siyang utang, marami siyang mga produktong nagawa, walang bibili sabagat hindi pwedeng ibenta dito sa Amerika. Let's listen. They should eat grass, all the while CCP is trying to fight with the United States. I don't think Chinese people will put up with this. Here we have a Chinese businessman explaining the precarious situation that every Chinese business is in right now. He does it way better than I ever could. So let's listen. Stop talking about raising tariffs. Acting tough is a dead end. Making money is the real deal. The U.S. has 350 million people and controls 1/3 of global consumption. It means out of every $3 spent in the world, one comes from an American. The EU, with 450 million people, doesn't even match a fraction of that. We, with our 1.4 billion people, are grinding day and night to manufacture goods. Yet our consumption power is only 1/5 of the U.S. The numbers are right there. Yelling about how America is being a bully doesn't put food on the table. The dollars in their wallets are global business. It's the world's passport for trade. All the people shouting, "We don't need the U.S. market." Wake up. You try selling goods in Southeast Asia? You get paid in ringgit. Sell in South America? You get pesos. The exchange rate alone can bleed you dry. Sell to the U.S.? You're earning dollars. The U.S. dollar still sits firmly on the throne as the world's reserve currency. That's reality. Without access to the dollar system, you're not even allowed into the game of international trade. Don't give me that pivot to Asia and Africa talk. How's Africa going to buy your appliances when many places don't even have electricity? India looks promising, but they'll delay payments until you go bankrupt. Only the U.S., with its 300+ million middle-class citizens, is sitting there with cash in hand, waiting. No tricks, no I owe us.
Even with sanctions in place these past 2 years, it's still the cleanest, most reliable market in the world. Compared to those places where bribes and kickbacks are the norm, the U.S. is basically business heaven. Yan ay mga katagang salin sa Ingles ng isang negosyante sa China. At yan ay halos parehong damdamin ng mga negosyante na apektado ng trade war na ito between the United States at ng China. Ano ang sabi niya? Saan ka magbibenta? Sa Africa? Ni walang mga refrigerator sa mga nandoon. O kaya sa India, gugutumin ka muna bago ka makasingil sa iyong pinabentang mga kagamitan. Ang Amerika lamang ang pinakang malinis, straightforward na kadil sa hanapbuhay. Saan ka pupunta? Sa mga bansa ng Asia? Na kung saan kailangan maglagay ka, corruption, suhol, bago ka magkaroon ng hanapbuhay sa kanila. Mga kataga, nagaling mismo yan sa isang negosyanteng Chinese. At ang mga ganyaang halimbawa ay totoo sa mas nakararaming mga negosyanteng mga inchik. Pero bakit ba talaga nakikipaglaban itong si Xi Jinping sa Amerika? Samantalang 79 na mga bansa sa daigdig ang meron na ngayong maalwal, maligayang trade agreements with the United States. Karamihan dito under negotiation. Bakit? Ngayon si Xi Jinping nandoon sa Vietnam, papasyal pa ito sa Thailand, sa Cambodia at kung saan-saan upang maghanap ng mapagbebentahan ng kanilang mga produkto. Kaya lamang, sabi nga ng isang analyst, may hirapan itong kumumbinse. Especially sa European market na kung saan alam nila na ang China ay hindi pwedeng pagkatiwalaan sapagkat magnanakaw. Mismong ang World Trade Organization ang kinumpirma na ni isa sa mga reglamento ng World Trade Organization ay hindi sinunod ng Chinese Communist Party. Magnanakaw. Lahat na ng uri ng pagnanakaw. Pupunta ka sa China, nais mong magtayo ng factory roon, hindi ka papayagan ng China unless na isa sa mga miyembro ng kanilang Politburo ay nasa sa inyong Board of Investors. Yung mga produktong binebenta ninyo sa China, sinasagawa ng reverse engineering, kukopyahin at lalabas sa merkado, may pangalan na ng China. At lahat na ng uri ng mga anomalya sa World Trade Organization, ginawa ng China. Ngayon, ano ang koneksyon nitong mga hidwaan na ito, ng mga away na ito between China and the United States? One thing is sure, hindi ito away ng China at saka ng Amerika lamang. Ito ay apektado sa trade war na ito ang mga bansa sa buong daigdig. Especially nung pinalabas ni Xi Jinping ang isang circular, isang anong tawag nila rito, directive from the Politburo Standing Committee, signed President Xi Jinping ng Chinese Communist Party. At ito po ang usapan natin ngayon. Sapagat, etong directive na ito from the Chinese Communist Party, mismong galing sa lamesa ni Xi Jinping, ay binubuo ng 5 mga strategies, mga estratehiya, mga pamamaraan upang labanan hindi na itong tarifa, kundi ang kilos pangkalahatan ng Estados Unidos. At 3 sa 5 ito, sangkot ang Pilipinas. Ito ay sikretong-sikreto, sabi nga rito, the classified document, so secret, it could only be read in CCP-designated sealed rooms, silyadong mga kwarto, sa buong
bansa ng China. Ito'y pinalabas sa Abril 7, nagsagawa ng mga municipal, provincial, and county level meetings na mga miyembro ng Politburo sa kanilang mga komunidad, mga probinsya at mga barangay, kung baga sa atin. Ginawa ang mga meeting na ito, very secretive meeting, Abril 7 hanggang 9 ngayong taon na ito. Doon ay dinaluhan ng mga local Chinese Communist officials. Mahigpit ang seguridad, no copying ng directive, no phones, no picture taking, no video taking, no note taking, hindi ka pwedeng sumulat, at higit sa lahat, no leaking of information. Ito ay ginawa sa isang mga designated na privado, sikretong mga lugar sa mga munisipyo, sa mga county at probinsya ng China. Dito po sa direktiba na ito, nakakuha tayo rito ng inilusot na kopya. Sa kung paanong paraan ito nilusot, I don't know. Makakuha tayo ng mga impormasyon tungkol dito. Ayon dito sa informasyon na tanggap natin, this is composed of 7,000 pages documents with the initiative in the historic upheaval through the decisive struggle of the Chinese people. Yun ang ilan sa mga kataka. Salin sa English. I don't know kung anong ibig nilang sabihin nito. Pero ang importante sa akin, yung sinasabi ko kanina pa, 5 estratehiya. 3 rito sangkot ang Pilipinas. Iisa-isahin natin with the hope na ito ay malaman din ng ating mga otoridad sa Pilipinas. I hope alam na nila ito na mga otoridad sa Pilipinas makagawa tayo ng hakbang. Sabagat at the end of the day, ang apektado nito ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Number 1, sa mga strategies na nais palaganapin ni Xi Jinping, sabagat ayaw niyang sumuko kay Donald Trump sa tarifa, lalabanan ito. At ayon nga dito sa direktiba, kung hindi na mapipigilan ang paglala ng hidwaan between the United States at ng China, ito ang isa sa katuparan nila. Estratehiya 5 from Xi Jinping. Number 1, kailangan ay pursigihin, palaganapin, pag-igtingin ang International United Front Strategy. International United Front Strategy. Ano ito? Ito ay ang pagpapalaganap, pagdami, paglagay pa ng mas marami na mga Global United Front using trolls and media and social media outlets sa kanilang propaganda. Ang objektibo, sirain ang Amerika sa mga bansa na kung saan merong existence nitong mga trolls na ito, kasama ang Pilipinas. Target countries dito sa Intensified International United Front Strategy Campaign. Target countries: Japan, Germany, France, United Kingdom, Canada, South Korea, Australia, Philippines, and neighboring Asian countries. Bakit ko ito nasabi, mga kababayan? Gawa ng nais kong katukan ng ating mga nasa pamahalaan. Number 1 reminder sa ating mga nandiyaang mga kababayan, mga Pilipino. Marami tayong mga trolls na may operasyon dyan sa Pilipinas financed by the Chinese Communist Party. Marami tayong mga trolls dyan. Tandaan ninyo yung broadcast natin ng mga nakaraang mga araw na kung saan taon-taon ay iniimbitahan ng Chinese Communist Party ang mga trolls dyan sa Pilipinas
sa ilalim ni Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng gobyerno. Taon-taon sa buwan ng Mayo, pumupunta sa China ang mga ito upang i-brainwash ng Chinese Communist Party. In the guise of learning something, some modern social media operation. Libre. 100% financed by the Chinese Communist Party. Marami tayong mga nandoon sa China every May. 2018, 2019, naputol dahilan sa COVID-19, bumalik noong 2023. Ang mga nandoon na mga pangalan, alam na ninyo, sino yung Crisette Loretta Chu, Elizabeth Joey Cruz, Ethel Pineda Garcia, Mary Jane Quiampao Reyes, Richard Mata, Mark Louis Gamboa, dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Ilan lamang ito, taon-taon. Ang Pilipinas, isa po sa mga kabilang sa mga strategies ni Xi Jinping pinalabas nitong Abril 7, number 1 International United Front Strategy, ang kampanya propaganda ng China diyan sa Pilipinas. Isa sa mga kasama rito sa unang strategy ang India at saka Vietnam na puwersahan na makipag-coalish sa China dahilan sa trade exchanges. Ito ay isa sa katuparan ng United Front Department ng National Radio and Television Administration at ng Foreign Ministry. Sa kanilang coordinated efforts, palalaganapin, tutustusan ang kanilang mga kaalyado diyan sa Pilipinas in particular, mga vloggers, mga miyembro ng Manchurian sa gobyerno, mga senador, mga congressmen, mga kasama sa partido ng PDP Laban. Tandaan ninyo, ang PDP Laban may agreement with the Chinese Communist Party, pinirmahan noong 2018. Cooperation between the two parties and coordination between the two parties. Kaya yung mga kandidato dyan sa ilalim ng kampo ni Duterte, karamihan riyan ay mga kinatawan o representante o kaya propagandista ng Chinese Communist Party. Masakit. Pero yan ang totoo. United Front Department, Foreign Ministry, National Radio and Television Administration, Global News Time. Natatandaan ninyo si Martin Andanar, ang sekretaryo at pinuno ng Presidential Communications Organization under Rodrigo Duterte. Siya ang number 1 na propagandista ng mga Pilipino doon sa China. Nasa Beijing siya ngayon. Kaya itong number 1 sa 5 estratehiya ng China sa Pilipinas, sa daigdig, ay direktong involved ang Pilipinas. Number 2 sa estratehiya, Major Financial War Plan Strategy. Major Financial War Plan Strategy. Ano ito? Ang kautusan ni Xi Jinping, kailangan ng gobyerno ng China i-monitor ng minuto ang mga deposito ng mga bangko na kanilang kontrolado at mga bangko sa daigdig na kung saan may mga nakalagak na pera ang Chinese Communist Party. Tandaan ninyo, ang Bank of China ay Bank of China. Yung China Bank, iba yon sa atin sa Pilipinas. Ang China Bank ay pag-aari ng mga C. Bank of China, pag-aari yan ng Chinese Communist Party. Utos ni Xi Jinping, i-monitor ng gusto. At kung ang
bansa na ito, partikular ang Pilipinas, sabagat marami, tandaan ninyo, maraming perang nakalagak ang China dyan sa Pilipinas, especially sa real estate development, especially sa mga high-rise condominium riyan. May kapitalisasyon dyan ng Pilipinas. Diyan sa oil and gas exploration, Dennis Uy, may kapital dyan ng Pilipinas. Sa telecommunications ng bansa under Dennis Uy, yung dito, may kapital ang Chinese Communist Party. Ang National Grid Power Corporation of the Philippines, kontrolado ng Chinese Communist Party. Kaya binigyan ng babala ng estratehiya ni Xi Jinping, direktiba, ang mga bangko na kapag lumala ang sitwasyon na ito ng pagdarahop, paghihirap ng China at anumang mga aktibidades na apektado ang financial stature ng China, kunin lahat ang mga pera na ito at ibalik sa mainland China. Pag nangyari yan, diskaril, bangkarote ang mga negosyo na ito, ang mga development na ito, ang mga pagsuporta financial na ito ng China sa mga proyektong ito. Diyan sa Pilipinas, sabi ko na nga sa inyo sa mga nakalipas na broadcasts, yung mga high-rise dyan na pinagpipitaganan natin sa Metro Manila, sa Cebu at sa Davao, baka bukas makalawa ay maging mga ghost towns ang mga ito, kagaya na nangyayari ngayon sa mainland China. Tandaan ninyo ang occupancy ng mga kondo riyan, 75% lamang. 25% ng mga condominium sa buong bansa, walang may-ari, walang umaakupa. Sabi nga ng mga negosyante, baka abutin ng 10 taon bago ito mapunuan. At ang lugi riyan ay maaaring kumalagkad sa finances ng mga condominium na yan, pabagsak. Number 2 strategy ng China, apektado ang Pilipinas. Number 3, pabayaan natin. Sa bakit hindi tayo apektado rito. Ito ay spesifiko na nakatuon sa mga domestic measures na gagawin ng China kung humaba pa ang tariff war between the United States at ang China. So spesifiko ang number 3 ay diyan lamang ito sa kanilang dalawang bansa. Number 4, ito ang pangatlo. Pangatlo sa 5 na mga estratehiya, ang international politics. International politics. Ano ang mga kautusan dito sa direktiba ni Xi Jinping sa kanilang ugnayang politikal sa mga bansa kasama ang Pilipinas? Kailangan ipaabot sa lahat ng mga National Liaison Department ng Foreign Ministry ng China sa mga bansa na ito, especially ang Russia, North Korea, Iran, palakasin ang kanilang ugnayan. At doon sa mga kagaya ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, kailangan isustine ang influensya nila sa mga bansa na ito. And then, eto na, diyan sa bansa sa Pilipinas, kasama ang Japan, South Korea, Australia, New Zealand, kailangang isulong sa mga bansa na ito, kasama ang Pilipinas, ang economic isolation. Yun ang sinasabi ko noong mga nakalipas na mga broadcasts natin. Ang Pilipinas masyadong depende sa mga produktong galing sa China. Ito ngayon ang pagbabanta ng China, na kung magpatuloy ang hidwaan na ito between the United States at ang Pilipinas, ang China, kailangang higpitan, putulin ang supply sa mga bansa na ito. Magtakay mo kung puputulin ang supply dyan sa Pilipinas. Anong mangyayari sa mga Pilipino?
Kailangan ang ating presidente may utak. Kaya lamang ito pong epekto nito ngayon, after effect ito ng kawalan ng kaalaman ng mga nakalipas na administrasyon, and particularly ang 6 na taon sa administrasyon ni Rodrigo Duterte. Gusto niyang maging probinsya ng China. Kaya halos lahat ng kailangan ng mga Pilipino simula sa napkin hanggang sa mga laruan ng bata galing sa China. Ngayon na ito, pagbabanta ng China. Na kailangan yung mga bansa na ito, kasama ang Pilipinas, South Korea, Japan, Australia, New Zealand, Philippines, kailangang bantayan ng maigi at kung sasama pa ang sitwasyon sa tarifa, walang maibenta ang mga incheck, kailangan ay sakalin ang mga bansa na ito at alisan ng supply. Kasalanan din ito ng mga administrasyon natin dyan. Nahirati tayo sa bulong at pera at suhol ng mga Chinoy na mga negosyante dyan sa bansa na instead na bigyan ng inspirasyon ang local production, local manufacturing companies, nasanay tayo dyan sa Pilipinas ng importasyon from China. Kaya ano nangyari? Pinatay nito ang maraming mga factories dyan sa Pilipinas. At ito'y hindi lamang confined sa nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte. But before that, long before that, nung ako'y maliit pa, pag galing sa Naga sa probinsya papunta ng Maynila, nakasakay kami doon sa tren na pag ang usok nito ay galing sa Bicol hanggang Maynila, yung kulay puti imong damit, kulay itim na pagdating ng Maynila. Pero ako'y tuwan-tuwa nung mga panahon na yan, lalo pag nagdaraan ka sa una sa Bicol, sa bakit yung mga abaka roon ay kahit saan ka lumingon, abaka at saka niyog. Marami. Punta ka ng pagdating mo ng Laguna, sandamakmak na mga niyugan at mga sugar plantations. Yulo, naalala ninyo. May sarili tayong mga malalaking mga factory sa Pilipinas exporting the natural products of the Philippines. Yung mga minerals natin sa Pilipinas, malalaki ang eksportasyon niyan ng mga yan. Mga asukal natin, remember yung asukarera, yung Victoria Sugar Milling. Sandamakmak ang mga ini-exporta natin, mga produktong Filipino. Mga niyugan, Franklin Baker, dyan sa Laguna. Malaking mga factories na nag-export tayo ng mga produkto sa ibang mga bansa. Mga hemp, abaka products, sandamakmak ina-exporta natin. Mga niyog, produkto na niyog. Ngayon wala na. Maging bigas, palay, nung araw, Rice Granary of Asia ang Pilipinas. Dinarayo tayo ng Thailand, ng Burma, ng Myanmar, ng Cambodia, ng Vietnam, mag-aral lamang sa IRRI, International Rice Research Institute. Matutong magtanim ng mga diversified species ng bigas, ng palay. Magaling ang Pilipinas. Pinasok ng lagay. Pinasok ng suhol. Pinasok ng partihan ng pera. Pumasok na ang importasyon. Patay ang mga negosyong Pilipino. Yun ang mga nangyayari ngayon. Kaya itong pananakot na ito ng China, international politics, number 4 sa estratehiya ni Xi Jinping, sakalin ang mga bansa na ito na umaasa sa produktong export galing sa China. Naalala ko tuloy yung pinanood namin kagabi ng aking may bahay at saka ng aking anak. Pinanood namin yung pagawaan, anong tawag nyo? Tannery? Pagawaan ng mga paglilinis ng balat ng mga baka. Yung ginagawang sapatos, ginagawang sinturon, ginagawang bags, ginagawang kung ano, pure leather.
Ano ang hinaing ngayon ng mga nalalabi? Dalawa na lamang malalaking kumpanya riyan sa Pilipinas. Ang nalalabi na nasa tannery business. Ito yung pagbili ng mga balat ng mga baka, balat ng kalabaw, balat ng kung ano-ano, nililinis, pagkatapos ay ibinebenta lalo na dyan sa Marikina na gumagawa ng mga sapatos. Ano ang hinaing nila? Wala na kaming suporta sa gobyerno ngayon. Wala na. Kaya dalawa na lamang ang hihingab-hingab, naghihingalo na tannery company sa Pilipinas. Walang suporta ang gobyerno. The same is true with agriculture. Walang suporta ang gobyerno. Nasanay tayo ng importasyon sabagat ang importasyon kumikita ang bulsa ng mga ganid, mga buwitre na ito sa gobyerno at mga buwitre na mga negosyanteng Chinoy dyan sa Pilipinas. Yun ang inilalaban ngayon ni Donald Trump. Kung titingnan ninyo, reading between the lines, kung titingnan ninyo ang adikain ni Donald Trump, ito'y benepisyo ng labor force ng Amerika, benepisyo ng manufacturing company sa Amerika, benepisyo ng industriya, ng negosyo sa Amerika, etc. Amerika, 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 Amerika. Remember, during those times, number one na mga infrastructure equipment galing Amerika. Ngayon may mga balasubas ding mga politiko rito na hikayat na ipagawa sa China ang mga major things na kailangan sa pag-unlad ng Amerika. Yun ang gustong bawiin ni Donald Trump. At kung titingnan natin, if I am a Filipino, yung ginagawa na ito ni Donald Trump, me as a Filipino, I would think of the Philippines. Dapat ganun din ang Pilipinas. Dapat ganun din ang mentalidad ng mga leader ng Pilipino. Bakit nga naman tayo nabubuhay sa unfair trade practices ng China? Bakit tayo nabubuhay sa panluloko ng China? Dahilan lang sa lagay? Bakit na nakikipag-deal sa China na ninanakawan tayo ng China? Dahilan sa lagay? It's time for us to wake up. 3 sa 5 mga estratehiya ng China apektadong sakalin ang Pilipinas. Sabi ko na nga, kaya sa ating intro kanina, ang sinasabi natin ay Donald Trump trade war. But in reality, kung ilalagay natin ang ating paa sa sapatos ni Donald Trump, tingnan natin ang benepisyo nito individual countries of the world. Kung ganyan na patas ang laban natin, may tarifa kang 10%, may tarifa rin akong 10%. Bumibili ka sa akin, bali rin ako sa iyo. Hindi kagaya ng practice na ito ng China, benta ako sa iyo, hindi ako bili produkto mo, madami ako produkto dito Bili, benta lang ako sa iyo, benta, bili ka lang ng bili. Hindi ka pwede benta akin. Ganyan. Unfair, imbalanced trade practices. Yun din ang ginagawa ng China sa Pilipinas. In connivance with corrupt government officials, in connivance with corrupt businessmen sa Pilipinas, mas gusto nila ang importasyon kaysa sa production, manufacturing dyan sa loob ng Pilipinas. Ang panglima sa estratehiya ng China, ito ang pinakang mapanganib dyan sa atin sa Pilipinas. Hindi lamang yung sinabi ko kanina, hindi lamang yung number 1 na International United Front, propaganda ang ibig sabihin. Hindi lamang yung number 2, yung financial war, na babawiin ng China ang lahat ng mga investments nila sa pera na nakalagak sa mga bangko dyan sa Pilipinas. Hindi lamang sa international politics, ito pagsakal ng mga negosyo, especially dyan sa Pilipinas, kundi ito, pinakang matindi ito,
Ito ay ang military struggle ng China. Sabi ng China, kung lumala ang sitwasyon na ito sa pagitan ng Amerika at saka ng China, ilulunsad natin ang digmaan. Digmaan, military action. Ito ay panglima sa strategiya sa ilalim ng Politburo Standing Committee Directives signed by Xi Jinping April 7. Military action, military struggle. Ano ang nakalagay dito? Sabi ni Xi Jinping, if the economic war intensifies, military confrontation is inimitable. The Chinese Communist Party must make the initiative and choose the battlefield. At ang battlefield na ito na bentahoso sila, ang West Philippine Sea. Kaya ang Pilipinas, naandyan. Kaya naitanong ko tuloy habang ito ay binabasa ko, naitanong ko tuloy sa sarili ko, kahit na ito ay extreme secret, ang direktiba na ito ni Xi Jinping, kung ako na ordinaryong tao nakatanggap ng notisya na ito, siguro ang Pentagon alam na ito. Bakit? Nakita ninyo yung balita ko kanina? Balikatan 25? Mag-iisip siguro tayo, bakit tinambakan tayo ng tinambakan ng mga armas pandigma ng Amerika diyan sa Pilipinas? Siguro, alam na ng Pentagon itong mga plano na ito ng China. At ang masaklap nito mga kababayan ko, siguro sabihin natin, kung wala ang China, ang Amerika sa Pilipinas, hindi tayo karamay. Wrong. Mali, 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 mali. Bakit? Sabagat ang kakambal ng Taiwan sa plano ng China ay ang Pilipinas. Bakit? For military, economic, strategic location ng Pilipinas. Ito ang gateway ng China sa labas ng China. Kaya, sabi ko na nga, baka ikako ito, nung binabasa ko ito napag-isip ako ng maigi. Baka naman alam ng Pentagon long time ago ang plano na ito ng China. Sabagat, bakit ngayon nakita naman ninyo? Kayong mga naandyan sa Pinas, kayong mga kapatid ko sa nabuhay, kayong mga nakaakyat doon sa mga dumaong na mga barko galing sa Amerika, at mga eroplanong malalaki na galing sa Amerika. Magtataka kayo, mga missiles na andyan, kung ano-ano pa eroplano, at saka aprobado ka agad yung additional 24 na mga jet fighters na nais na bilhin ng Pilipinas. At saka kung ano-ano pa na mga makabagong military hardware. Is it because dito sa sinabi ng directive ni Xi Jinping na kailangan ang China ay magsagawa ng paghahanda at ang kanilang preference of war area ay ang South China Sea? Naisip ko tuloy, matagal na sigurong plano ito ni Xi Jinping, gawa ng meron silang 4 na military bases out of nowhere, mga atoll na ginawang mga military bases, modernong military bases ng China. Ito'y naibabanggit ko lamang mga kababayan. Sabagat maging ako man ay napakalayo riyan sa Pilipinas. At kung tutuusin ang koneksyon ko dyan ay mga kamag-anak ko na lamang. Pero dyan tayo pinanganak, dyan tayo lumaki, dyan tayo nagkapamilya, dyan tayo nabuhay. Hinangaan ko ang aking mga kababayan riyan, ang aking mga kadugo, ang aking mga kamag-anakan riyan. Everyone in the Philippines. Merong sentimental value na nandirito sa aking puso. Kaya anumang bagay na may sangkot ang Pilipinas, hindi natin maisantabi na hindi banggitin sa ating palatuntunan. Ang vision, sabi rito sa military struggle strategy ng China, Xi Jinping has envisioned a war in the West Philippine Sea or South China Sea. Na madaling sabi, sangkot ang Pilipinas riyan.
Well, ito pong ginagawa na ito ng China at ang reaksyon ng mga Chinese diyan, mas nakararami ang mga sumasalungat dito kay Xi Jinping. Ang mga katanungan ng mga pure-blooded Chinese from mainland China, bakit nakikipag-away tayo sa Amerika? Na ang Amerika ang bumuhay sa atin sa China. Simula sa pagkakasadlak natin sa panahon ni Mao Zedong, obligado tayong magbungkal ng lupa, mga sakahan. Ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Amerika na mapasama sa international market sa magitan ng World Trade Organization na ang Amerika ang naglukluk sa atin riyan. Bakit nilalabanan natin? 1/3 ng supply ng daigdig binibili ng mga Amerikano in a straightforward business deal. Walang lagay, walang utang, walang kung ano direktong usapan. Malinis na usapan. Yun ang feedback ng marami sa mga pure-blooded Chinese businessmen. Negative reaction to the directive of Xi Jinping. Sabi ng isa, a suicide killing millions of Chinese kung itong paninindigan ni Xi Jinping ay magpapatuloy. Kaya itong ilang mga notes na natanggap natin dito, may ilang sektor ng PLA, People's Liberation Army, ang palihim na nagpaplano ng kudeta labang kay Xi Jinping. Ito ay nakikita ayon sa mga reports na natatanggap natin, dahilan dito ay may mga high public officials ng Politburo ang bigla na lamang nawawala sa pwesto at hindi na malaman kung saan nandoon. Pero bakit ba? Eto na. Bakit ba nanggagalaiti si Xi Jinping labang kay Donald Trump ng Estados Unidos? Not on the issue, ang pinakang matimbang na dahilan ayon dito sa sources na natanggap natin from inside the Politburo. Ang isang kinatatakutan daw ni Xi Jinping kung papayagan ng daigdig ng mga bansa sa daigdig na mamayagpag si Donald Trump sa kanyang mga programa sa gobyerno. Ang isa sa mga matitibay na mga mahalagang kadahilanan kay Xi Jinping kung bakit personal ang kanyang laban kay Donald Trump ay ang issue ng Wuhan coronavirus. Bakit naman ang layo yata nito? Ang layo yata ng Wuhan coronavirus. Bakit ito magiging issue rito sa tarifa ng Amerika? Now, ang reasoning na ipinaabot dito sa atin, insider sources, they say that Xi Jinping fears, natatakot si Xi Jinping, that if President Donald Trump of the United States, kung ang presidente ng Amerika si Donald Trump, is allowed to influence and dominate the allies, kung ito ay pababayaan na influensyahan at idumina ang mga kaalyado ng Amerika, the fears of Xi Jinping is that Trump's attention might focus on the last COVID-19 pandemic. Nangangamba si Xi Jinping na baka pag pinabayaan si Donald Trump na influensyahan ang mga allies nito, idumina ang mga allies nito, baka masungkit ni Donald Trump ang issue ng Wuhan coronavirus. Sabi rito sa ating tinanggap na kalatas, Xi Jinping fears he might be prosecuted for crimes and be asked to pay the world reparation damages. Nangangamba si Xi Jinping na kung magkatotoo ang influensya ni Donald Trump, baka sungkitin ni Donald Trump
ang isyu ng pinanggalingan ng Wuhan coronavirus at kasuhan si Xi Jinping na kagaya ng kaso kay Rodrigo Duterte, ang kanyang atsoy sa Pilipinas na gustong maging province of China ang Pilipinas, na baka masungkit ni Donald Trump at makasuhan ito rin sa International Criminal Court at masintensyahan at mapagbayad ng danyos sa daigdig sa mga namatay at naapektuhan ng Wuhan coronavirus. Tingnan ninyo. Ito'y ginawa ko itong mga research na ito several days during the last couple of weeks. Ngayong araw na ito, ngayon lamang, binasa ko na ito sa inyo kanina. Lumabas ang Agence France-Presse. White House cites blames China for COVID-19 lab leak. So, again, naisip ko ba, advance ang utak talaga ng Pentagon, ha? Palagay ko, alam na nga ito ng itong mga direktiba na ito ni Xi Jinping. Matagal nang alam ng Pentagon, sabagat ako ng ordinaryong tao, nakakuha ako nitong informasyon. More so ang network of the spies ng China, ng Amerika sa loob ng mainland China. Bakit inilabas ng Agence France-Presse or AFP ang report na ito na nasa mata, nasa utak ni Donald Trump ang source, pinanggalingan ng Wuhan coronavirus? Mga kababayan ko, not so much with the international implication of trade war between the United States and China, kundi ang implikasyon nito, ang epekto nito diyan sa bansang Pilipinas. That is the reason why ito pong subject na ito ang aking ginamit ngayong araw na ito. Mabigyan ng abiso ang ating mga nasa pamahalaan doon sa 5 aspekto ng estratehiya ni Donald Trump, ni Xi Jinping, na sana'y makapagpukaw ng kaisipan natin. Mga nasa gobyerno, number 1, ikontrol natin. Baka gusto ninyong hulihin itong mga Manchurians na ito na andyan. Mga poor Chinese na mga propagandista riyan sa Pilipinas. Tandaan niyo, ano nga yung sabi noong paid vlogger dyan sa Pilipinas? Baka gusto natin i-control. Walang problema sa akin kahit tawagin akong online trolls as long as kumita ako. Walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Napakarami. Hindi lang siyang gumagawa. Government of the Republic of the Philippines, I hope, sana gumawa tayo ng hakbang, sabagat lalo't ngayon na intensified ang International United Front Strategy Campaign ng mainland China. Marami tayo mga vloggers dyan sa Pilipinas. I don't know kung anong kailangang hakbang na gawin ng ating mga otoridad riyan sa kumpas ng daliri ni Bongbong Marcos bilang presidente. Number 2, financial war plan strategy. Yung mga may kakutsaba riyan sa infrastructure project ng Pilipinas na financed and partnered with the Chinese Communist Party. Especially yung mga developers natin na mga high-rise condominium, siguro kailangang busisiin natin ang mga sources ng kanilang mga fundings. Number 3, ito pong international politics natin. Yung connivance between our national politicians natin with the Chinese Communist Party. Ang ugnayan ng PDP laban sa Chinese Communist Party, baka kailangan nating suyurin ang mga lihim na mga ito. Ang sumunod ang military strategy na kung saan ang China nakatuon sa South China Sea. Natatandaan ninyo yung mapa na kanilang ginawa. Ang Palawan ay nasa sa kanila.
with the connivance of Manchurians and the government, siguro kailangang mas higpitan natin ang pananaliksik sa mga taong traidor dyan sa ating pamahalaan. Paalaala po lamang natin. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Agapay po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay, nagmamahal sa bayan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At dyan natin winawakasan ang second hour ng ating Fun Saturday Live, ating Insights. Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Tinanggap ko itong balitang ito bago tayo naupo rito kanina na may mga kilos na ginagawa ngayon, I don't know kung ito ay trick